What a beautiful day that you have made. I will praise you. Praise God. Good morning po. Sabi nung ating awitin kanina, Christ is enough for me. Totoo po ba yon? Totoo po ba na talagang sapat na si Kristo sa buhay natin? Alam niyo po yung mga salita na yon ay pag kinuha mo yung tunay na kahulugan, bakit siya naging, talaga bang siya'y sapat sa buhay natin? So, ibig sabihin po nun, nakita mo na yung pinaka mataas na matatanggap ng isang tao na nabubuhay sa lupa, na blessing na meron ka. Although, sabi ko nga kanina, merong mga karanasan, minsan mga iba't ibang mga bagay na negatibo tayong nararanasan, normal naman yun eh. Kasi habang nabubuhay ka sa lupang ito, hindi ka nag-e-expect na andito talaga yung sa physical yung pangako ng Diyos. Napo, staging point po yung physical na pamumuhay natin sa lupang ito. Staging point at napakapalad natin sapagkat sa dinami-dami ng tao, dapat ito yung ating ilagay sa ating isipan. Ang daming nabubuhay sa lupa na to, pero yung kaisipan na meron tayo ngayon habang ating pinagtsatsagaan, no? Yung pag-aaral sa salita ng Diyos, abay marami po mga tao wala pa yung sa ganitong pag-iisip, di ba? Yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. At tayo ay natuturuan na dahil nga po tayo nag-aaral. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kasi nauunawaan natin yung dahilan bakit niya nilikha ang tao, di ba? Ano yung purpose, bakit ba tayo nagkaroon ng buhay? Hindi ang sinuman ang ibig na mabuhay. Hindi rin ang sinuman ang ibig ay siya'y mamatay. Kundi ang Diyos ang may ibig. Sa mabuhay at sa mamatay, dapat daw tayo ay sa Panginoon. At kapag ganun yung isipan at dumating ka sa estado na ganun, napakapalad mo. Dahil maraming mga tao, ang enjoyment lang, andito sa lupa. Di ba? Kaya, sabi nga, winner ka sa lahat ng area ng buhay. Kasi naunawaan mo yung dahilan kung bakit ka nabubuhay sa lupang ito. At ang nakikita natin na dahilan at pinakamagandang dumating sa buhay ng isang tao, yung ma-encounter niya ang salita ng Diyos at naliliwanagan siya ng naliliwanagan at nauunawaan niya ng nauunawaan. Dahil pag dumating yan, hindi ka na kasi nagkakaroon ka ng transformation, iba yung thinking ng mga believers sa mga unbelievers. Tama po ba yun? Iba yung pag-iisip mo. Kaya yung sinasabi ng Colossians chapter 3 na verse 1 and 2 na kung tayo daw ay na kay Kristo at kung tayo daw ay binuhay na maguli na kay Kristo, ay itinutuon natin yung ating, sabi dyan, hinahanap natin o tinutuon natin ang ating isipan sa mga bagay na nasa itaas. Pag alam niyo po, pag sinabing mga bagay na nasa itaas, hindi po yung tumutukoy doon sa lugar ng physical. Kung hindi, pag sinabi pong itaas, heavenly, spiritual, salita po ng Diyos na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. And then sabi ng verse 2 ay ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, ang pag-iisip ng mga totoong mananampalataya is hindi na yung puro dito lang. Although, siyempre, iniisip natin yung ating pamumuhay sa lupa, pero ang nabago na sa atin is meron na tayong dalawang kasing pagkatao eh. Nung naborn again ng isang tao, nagkaroon na siyang dalawang katauhan. Isang taong panlupa, yun yung nauna. Born in the flesh. Diba? And isang taong panlangit, yun nga po yung ipinanganak ka sa espiritu. At yung gospel na ating napag-aralan, nagiging malinaw yun. Pag naging malinaw sa'yo yun, alam mo na yung purpose ng buhay. Diba? Alam mo na yung purpose ng buhay. Ang thinking natin, hindi na tayo kagaya ng mga pangkaraniwang tao lang. Sila, pinanganak lang sa laman, pero hindi pa ipinapanganak sa espiritu. At ang dahilan kung bakit tayo ipinanganak sa espiritu, malinaw naman yun, kundi yung salita ng Diyos, di ba?
yung salita ng Ebanghelyo ni Kristo, di ba? Sabi ng 1 Corinthians 4:15, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, ang aking prayer po, sana po yung bawat mananampalataya, magiging familiar po yung ating gospel, yung pag-aaral natin sa Ebanghelyo, ay yung sa pamamagitan ng inward man at saka yung outward man. Kasi madadali na natin mauunawaan yung mga mensahe ng salita ng Diyos sa buhay natin. So ito nga po yung journey ng ating pananampalataya. Kaya nakapokus lang talaga tayo sa doktrina ni Jesus, doctrine of Christ, which is the gospel. At ang kaibahan dito sa gospel, dinala tayo sa bagong tipan. Natatapik na nga po natin yung sabi ng Revelations 21:5, ginawa niyang lahat na bago. Kasi bagong tipan para hindi na tayo ma-confuse sa mga ganyang lengguwahe. Yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Tapos sabi pa niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kaya yung isang nasa bagong tipan, nasa pananampalataya, naiintindihan natin doon sa ating paksa, yung old things pass away, wax set, all things wax set, ba? Yung ano ba sa Tagalog yun? Parang naparam or nalusaw, tapos na. Kaya yung thinking ng isang talagang Kristiyano na nasa bagong tipan, na alam natin na ang bagong tipan, ang Panginoon ang siyang gumawa niyan. Si Jesus ang gumawa. Na lahat ng bagay ay bago na. Liwanag po nun, di ba? Kaya ang thinking ng isang Kristiyano, hindi na nakapokus or hindi na niya inia-apply yung Old Testament, Old Covenant. Unang-una, hindi naman tayo kasali doon sa Old Covenant, sa tipan ng Diyos sa bansang Israel. Kaya nga napag-aralan natin doon sa ating paksa na yung sa Isaiah 51, Deuteronomy 32, yun lang mga talata na yon na medyo malaking question mark sa atin nung araw. Kabisahin mo lang yon. Yun lang sa unuhin mo. Pag laging nasa isip mo, nakakabisa mo na, makukumbinsi ka na talaga palang ang dating heaven and earth is ang Israel, ang nation Israel. Kasi may mga talata naman. Diba? Ang kagandahan nitong pag-aaral natin, dahil nga yung transformation natin, renewal of the mind. Nababago yung ating isipan. Paano nababago? Unang-una, sa mga Hudyo, sa mga first century believers, ang mindset nila sa luma. Kaya nga hindi nila matanggap-tanggap yung yung mabuting balita, yung bagong tipan. Kasi bago. Ang sanay sa kanilang isipan, yung tipan ng Diyos kay Moises. At ipinagtatanggol nila yon dahil si Moises ay kanilang isang propeta at bayani sa kanila. Di ba? Hindi nila matanggap-tanggap yung bagong aral. Kaya yung sinasabi na renew the spirit of your mind, una sa kanila yon. Dahil nga nasanay ang kanilang kaisipan sa lumang tipan, Old Covenant. At ang pangako sa kanila talaga, physical. Yeah? Physical. Kaya yun ang expectation nila. Kung tutuusin tayo, hindi na dapat matangay ng ganong kaisipan. Alam niyo yung sa Hebrew chapter 4, yung kung siya'y tumalikod, yung nag-turning back, para sa kanila lang yon. Kinig kayo magaling. Ang mga tumatalikod lang noon, yung mga first century believers. Why? Kasi nga, malabo pa sa kanila yung bagong tipan. Unlike sa ating panahon ngayon, may Bible na. Kompleto na yung revelation. Lalo na yung ministry ni Paul, na saan niya ni-reveal yung mystery ng gospel. Di ba?
maliwanag na sa atin. Eh sila, hindi nila maintindihan yon. Kaya sa kanila yung, at kung ang aking lingkod ay tumalikod, ay hindi kalulugdan ng aking, ang dito na malulugod ang Diyos kapag siya'y tumalikod. Ang nakakalungkot, maraming mga mananampalataya, yun ay ginagamit pa hanggang ngayon. Bakit ginagamit? Ina-apply yun. Yun ay para sa first century believers lang. Kasi, kung kukuhanin mo yung circumstance that time, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, ang mindset nila, sanay sila sa old covenant. Master nila yon. At alam nila na ang blessing na yon ay physical. Diba? Earthly, physical. Kasi pinag-aralan natin yung sa Old Covenant, puro physical. Yung temple, physical, gawa ng tao. Sa pamamagitan ni Solomon, nagawa yung templo. Diba? Hindi nga si David ang nakapagtayo nun si Solomon. Tapos, bumagsak yon dahil nung na-captive sila ng Babylonian Empire. And then, nung dumating yung si Cyrus, ay siya yung nag-rebuild ng temple. Puro physical yun, di ba? Pero nung dumating si Jesus, siya na yung magtatayo ng bagong templo. Kasi nilinaw naman na ang Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. At nilinaw naman na ang templo na ang expectation ng marami noon, puro physical. Kaya pagdating sa New Covenant, merong new temple at alam sa pag-aaral natin, yung new heaven and new earth, yung New Jerusalem, yung sinasabi na ginawa ko ang lahat ng bagay na bago, sabi ng 21.5. Yung templo, yung city, yung people, lahat yan na bago. Sa kanilang panahon, mahirap yung tanggapin, paniwalaan. Siguro kung sino ang puputok ang isipan at ang ulo, sila dapat. Tama? Tayo, hindi dapat masabing, ang hirap intindihin. Hindi. Reveal na sa atin dahil may scripture para pag-aralan at yun ang pagbasihan ng ating pinaniniwalaan. Diba? Ang problema is nakurap din yung ating mind ng mga teachings. Kasi maraming mga tayong naranasan na yung interpretation nung in my Father's house are many mansions, physical pa rin. Kaya ang isipan natin, iniisip natin, doon sa langit, meron tayong bahay. Di ba? Physical pa rin. Na yung ating mga katuruan na natanggap is kagaya ng mga maraming mga nabago sa ating dapat na isipan Diba? Pero ang maganda na pag-aaralan natin. Kaya kung pag-aaralan natin at talagang tayo ipopokus sa pag-aaral, although talagang minsan parang boring nga ito. Pero nakausap ko minsan yung isang pastor from Baptist, sabi niya, bakit kayo ng mga Pentecostal, masyado kayong emotional. Masyado yung binibigyan yung ng punto sa inyo yung senses. Sa inyo ko lang narinig ng mga pastor na pag ikaw ay mangangaral at magsasalita, kailangan 30 minutes lang ang Word of God. Kasi, hindi daw tatagal. Mababaliwala na daw pagka ang pag-aaral ay napakahaba na hindi na raw matatanggap ng isipan. Sabi, hindi, ba't kami sa mga Baptist, alam niyo po, more on talaga sila sa learning, pag-aaral. Kaya sila matitiyaga sa pag-aaral. Okay, alam niyo, napaka-importante nung matiyaga. Kasi sa kaligtasan lang, pag hindi ka matiyaga, hindi mo maiintindihan ang liwanag ng mabuting balita. Tingnan mo natin doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Tingnan ninyo. Ipinahayag ni Apostol Pablo yung ebanghelyo na kanyang ipinangaral. Sabi niya, ngayon ay pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Kausap niya dyan, mga first century believers. Iilan pa lang yung mga sumasampalataya dyan, Okay, verse 2. Sa pamamagitan nito, pansinin niyo to,
ligtas kayo. Kung, ano sabi diyan? Kung, anong kondisyon? Matiyaga. Kita niyo ba yun, yung word na yun? Kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Kung hindi, ano mangyayari? Maliban na kung kayo ay magsisampalataya ng walang kabuluhan. Aba, meron palang nananampalataya ng walang kabuluhan. Ano yon? Yung walang tiyaga. Yung madaling magsawa. Yung ang inuuna niyang pakinggan, yung dikta ng kanyang senses. Emosyon. Ano yung senses? Ang senses is part ng ating physical. Part yan ng pagiging karnal. Yung ikaw ay napapagod, yung ikaw ay parang tinatamad na. Pag hindi mo in-overcome yun, wala kang tiyaga. Tama? Hindi maliwanag sa iyo na ang salita ng Diyos ay spiritual. Ang sabi ng Galatians 5, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban saan? Sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Kaya maintindihan mo na yung sarili mo. Na ang pinakaunang kaaway, hindi yung cosmic being na Satan. Ang pinakamahigpit mong kaaway, ang kalaban ng spiritual ay ang laman. Sapagkat iba ang nature ng laman, karnal, makalaman nga at ang nature ng espiritu, spiritual, puro sa salita ng Diyos. Pag sinabing spiritual, heavenly things, makalangit, salita po ng Diyos yan. Kasi bakit? Nanggaling sa bibig ng Diyos. Pag nanggaling sa bibig ng Diyos, makalangit yan. Kasi alam natin na, pininiwalaan natin, tinatanggap natin na ang Diyos ay nasa langit. Di ba? Makalangit yan, spiritual. Pag sinabing magkalaban, ayaw, kontra. Kaya dito pa lang, magkakaroon ka na ng kaunawaan na, teka muna, yan yung sinasabi ng lumakad ka sa Espiritu, Galatians 5. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita. Ano yung pita ng laman dyan? Yung nasa ng laman. Yung senses. Yung mga nasa nito, yung hearing, tasting, smelling, yung pampandama, nakarelate yan sa physical. Ahente yan ng ating physical. Masama ba yan? Hindi. Para mo gamit mo habang nabubuhay ka sa lupang ito. Ang masama lang kung lahat ng style ng buhay mo ay dinidiktahan ka ng senses. Pag nabuhay ka sa lahat ng mga bagay ng nasa ng laman at wala kang interes sa mga bagay na espiritual, ang maganda sa mga born again, hindi ka lang ipinanganak sa laman, ipinanganak ka sa espiritu. So, ibig sabihin, makikita mo na yung pinahalagahan ng Diyos, you must be born again. At ang born again is ipinanganak sa espiritu. At ang ipinanganak sa espiritu, sabi nung ating pinag-aralan kanina, 1 Corinthians 4:15, isinilang ka sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ang sabi nung binasa natin kanina doon sa 1 Corinthians 15, kung matiyaga ninyong iingatan. So makikita mo na yung mga nakapaloob, mga criteria na dapat taglayin ng isang mananampalataya na mauunawaan niya na kailangan niyang i-dominate, ma-overcome yung laman. Kaya totoo yun. Pagka ikaw ay, is parang boring. Kasi ang laman kasi, nasanay itong laman natin na yung mga senses niya ang nasa-satisfy. Yung mga senses niya ang nagke-crave yan nagnanasa yan Diba? Kaya nga nasa Meron niyang mga gusto. Pero meron kang espiritu at meron din niyang gusto. Ang tanong, alin ang dapat mas nauuna? O di Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Ano yung kingdom of God? Sa New Covenant, lahat ay bago, hindi na pang lupa, kung hindi spiritual, heavenly. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Asan ang righteousness? Ang righteousness ba physical? Hindi. Spiritual yon.
naging matuwid ang iyong taong panloob at ang iyong taong panloob ay hindi na pwedeng pagharian ng kadiliman dahil sa Ebanghelyo, ang iyong taong panloob ay secured na, wala ng power ang kasalanan, wala ng bisa ang kasalanan sa iyong inward man, malinaw na sa isip mo yon. Pag malinaw na sa isipan ng isang mananampalataya, walang puwang, tama yung awitin, no turning back, no turning back. Tama? Tama? Kaya pag ang daming umaawit niyan, pero mababalitaan mo yung umaawit niyan, tumalikod na. Okay. Alam niyo po, pag ang isang mananampalataya ay talagang nagliwanag ang Ebanghelyo, hindi na niya bibitawan yon. Pastor, bakit merong nawawala? Bakit merong umaalis? Hindi niya naiintindihan ng maliwanag ang Ebanghelyo. Di ba? 1 Corinthians 4:3-4. Kung ang aming Ebanghelyo ay natatalukbungan, una sa mga first century believers, ano po? Dahil nga sabi ko kanina, mahirap nilang matanggap, kaya noon meron nagta-turning back. Kasi nga yung mindset nila, unlike sa ating panahon ngayon, pag nag-aaral ka, kumpleto na yung ating mga tools, mga materials. Lalo na yung Bible, kumpleto yan. Diba? Lalo na yung rightly dividing the word, yung basic ng interpretation ay alam mo na, hindi ka na matadaya. At magiging maliwanag kasi sabi diyan, no? Kung ang aming Ebanghelyo na talukbong pa, may talukbong lang ito sa mga napapahamak. Sa English is lost. Pag sinabing lost, naliligaw. So kung sa isipan ng isang mananampalataya o masasabing tao, hindi ko pa matuloy sabihin believers agad eh. Pag ang Ebanghelyo ay malabo, talagang makikita mo aalis at nawawala. Kaya kung halimbawa sabihin natin, sabi kay ni Dang, meron daw nawawala. Ako naman, sabi ko, wala namang masyadong nawala rito sa atin eh. Maluwag lang tayo. Hindi tayo mahigpit. Kaya pagka mayroong mga lakad yung iba, kita mo kakaunti. Tama? Tama po ba? Pero marami tayo. May mga time lang, nagkakasabay-sabay na mayroong mga importanteng lakad. Kaya minsan, ang importante talaga yung edukasyon. Edukasyon ng salita ng Diyos, pag-aaral. At pagka naunawaan mo yan, hindi ka na mawawala. No turning back. Diba? Walang aatras. Pastor, ba't sabi sa Hebrew chapter 4? Kasi nga, nung panahon na yon, yung mga Hebreo, kagaya na sabi ko kanina, maliwanag sa kanila yung luma. Ang sabi ng Revelations 21:5, hindi nila naiintindihan yun eh. Narito, ginawa ko ang lahat ng bagay na pawang bago. Ba't ka pupunta pa sa luma? So, ang thinking ng isang talagang maliwanag sa kanya ang Ebanghelyo o ang mabuting balita, iba na yung isipan niya. Puro bago na. Hindi na yung kaisipan niya ay luma. Pinag-aaralan natin ng luma para ikumpara mo sa bago. Pumupunta ka sa luma, binabasa mo para makita mo yung comparison. Wow, ang ganda pala ng ating kalalagayan ngayon. Kasi yung luma, yung mga believers doon sa Old Covenant, ano nangyari? Yung mga namatay ay hindi pa nila agad naranasan yung resurrection of Christ, yung pagkabuhay na maguli. Ang inantay pa nila, yung pagkabuhay na maguli ni Kristo. Doon lang nila mararanasan. How many years? 100 years. Bago nila naranasan nung dumating ang Messiah. Kaya yung sinasabi doon sa Thessalonica, yung mga natutulog kay Kristo, ang siyang unang bubuhaying maguli. Sino yung natulog na tinutukoy doon? Yung mga believers. Like Abraham, like David, Elijah, yung mga Old Covenant believers. And even Job, ang aking kaluluwa ay nasa libingan. Inaantay yung araw ng Panginoon. Ano yon?
yung kanyang resurrection. Lalo na yung AD 70. In that time, lahat ng mga natutulog o mga namatay sa pananampalataya sa Old Covenant, yun ang kanilang inantay. Yung araw ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli. Sa aklat ng Hebreo, chapter 11, tingnan nito. Simulan natin sa verse 10. Sabi ng verse 10, ito yung si Abraham, at po yung panahon ni na Abraham, sabi niyan, sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ito na yon. So sila, di ba, nakarating sila sa lupang pangako, yung lahi, yung binhi ni Abraham. Pero sabi dito, mayroon pa silang, sabi dito, inaasahan. At ang inaasahan nila yung bayan, nation, city, bayan na may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Ano yung bayan na yan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos? Yan na yung heavenly, yung new heaven and new earth. Yun ang inaantay nila. Sa kabila na naranasan na nila yung pangakong physical sa Old Covenant. Tuloy natin. Verse 13. Ayon sa pananampalataya, nangamatay ang lahat ng mga ito. Yung mga Old Covenant believers, kasama na si Abraham, na hindi kinamtan ang mga pangako. Tinanong nyo. Meron na silang kinamtan na pangako, physical. Pero ano yung hindi kinamtan na pangako? Ito yung spiritual, yun nga yung bayang ang gumawa ay hindi ang tao kung hindi ang Diyos. Yan. Okay, tuloy natin. Hindi nila kinamtan ang mga pangako. Ngunit, kanilang nangakita, natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay lamang, saan? Sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, hindi sila na kontento doon sa physical blessing. Yan yung promised land. Kung hindi meron pa silang, kasi nga, dalawa yung pangako kay Abraham eh. Isang physical at isang spiritual. Pero in their time, ang nakamit lang nila, physical. At ang inaasahan pa nila at natanaw nila, itong bayan na to, nasabi nila na, at ipinapahayag nila sila yung mga taga-ibang bayan. Ibig sabihin, stranger lang sila dito sa lupa. At ang talagang tahanan nila, yung bayang inaasahan nila na hindi gawa ng Diyos. Tuloy natin, verse 14. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay, sila yon, ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. So may hinahanap pa sila na talagang lupain na dapat yun doon sila mananahan. Kaya lang in their time, it's future. But in our time, present na yan. Amen? So yun ang napaka-ganda. Tapos, basahin natin yung verse 16. Ngunit ngayon, sila, sa panahon nila, nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Nung sinulat yung aklat ng Hebreo, maybe around AD 60 plus, ganyan. Di pa dumarating yung AD 70. Future yan. Kaya sabi, ngunit ngayon, sila, nung panahon nila, nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid-bagay ang sa langit. Di ba? Liwanag po niyan. Ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila, pasinin niyo po yun, ipinaghanda sila ng isang bayan. Yun yung sinasabi sa John 14 ni Jesus, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Diba? And I will go to prepare a place for you. And then if I prepare, I'll come again, receiving you, that where am I, there ye may be also. O, diba? Sa ating paniniwala, nangganap na yung pagbabalik ng Panginoon. AD 70. Kaya na-prepare na niya yan. Nagawa na niya yan.
Kaya sila, na mga nag-antay, andun na sila. At tayo naman, habang tayo ay nasa physical, yung espiritu natin, yung posisyon ng espiritu natin, andun na rin sa new heaven and new earth. Although, we are here nasa physical, nabubuhay pa tayo sa lupang ito. Diba? So yung ipinaghanda na bayan ni Jesus, nakamit na nila at nakamit na rin natin. Pero yung realidad niyan, habang tayo nasa physical, di pa masyadong maliwanag sa atin. Lumalakad lamang tayo sa pananampalataya. Yung sinasabi ng Ephesians 2:5 and 6. Tingnan nyo nga. Bagamat tayo yung mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Kausap niya dyan mga first century believers, mga mananampalataya. Verse 6. At tayo ay ibinangang kalakip niya. Ang kausap niya dyan, mga mananampalataya na nabubuhay sa lupa. Kung i-relate mo yung buhay natin, pwede mong isama sarili mo dyan. Na kung noon sila, mga namatay na, naandun na siguro marahil maliwanag, naandun na sila, tayo naman, i-relate natin na kapag ikaw ay na kay Kristo, yung iyong espiritu, andun na sa new heaven and new earth. Ang hirap lang maintindihan. Kasi andito pa tayo sa lupa. Ang ating paniniwala noon, pag tayo namatay, saka pa tayo pupunta. Hindi, andun na eh. Kaya sabi nga niya, sa mga believers, pag ilagay natin sa English yan, past tense na yan. So, ito po yung pag-aaral. Although parang nakaka-boring, hindi, pag binuksan mo, isipan mo, at natitiwala ka sa salita ng Diyos, magdudulot yan ng saya. Ibang klaseng saya. Ibang klaseng peace. Natandaan niyo ba yung pinag-usapan po natin na yung kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, sabi ni Jesus, ay hindi kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng sanglibutan. So, yung joy, yung peace, hindi mo yan pwedeng i-base sa physical, sa emotion, sa senses. Para magkaroon tayo ng kaunawaan na pag ang inanap mo palagi ay ang physical senses na magdidikta ng kaligayahan mo, maliligaw ka eh. Ang magdidikta sa iyo ng kaligayahan at kapayapaan, yung espiritu mo, yung mind mo. Pag tinanggap mo yung salita ng Diyos ayon sa kanyang pangako, magiging masaya ka doon. At mas magiging mataas na level ng kaligayahan at kapayapaan nyo. Kasi sabi ni Jesus, ang kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, John 16 yun eh, hindi kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng sanglibutan. O di understood yun. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, huwag mo nang gagamitin yung senses mo. Kasi carnal ito, carnal. Physical. Pag pinag-uusapang spiritual, makalangit, hindi apektado. Kaya sabi nga ng Romans 8:9 wala na kayo sa laman. Huwag mong gagamiting basihan sa pananampalataya yung laman mo. Nasanay tayo na ang ating pagkatao, eto lang. At pagkatapos, sinasabi ng salita ng Diyos, dalawa na yung iyong pagkatao. 2 Corinthians 4:16, tinan natin. Kaya nga hindi na kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas, ito yon, physical, pahina. Ngunit, ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Yung pantaong panloob mo, lalo na yung isipan mo, hindi naman tumatanda yan eh. Ang umiidad at nanghihina, itong physical. Kaya nga as time goes on, pag ang isang tao naka-focus lang lagi sa physical, mayroong nagpapakamatay, napuprostrate, nagsusuicide. Kasi ang level ng kanyang pag-iisip, andito lang sa lupa. Kaya pagka nakita niya na siya bigo, frustrated, hindi natupad yung kanyang pangarap, pagkatapos nakaranas pa siya ng mga dagok sa buhay, wala na yon, hopeless na yon. Parang wala nang gandang buhay. Kasi nire-relate nila na ang magbibigay sa kanya ng kagalakan at kapayapaan, puro physical. Pero pag naunawaan mo na ikaw ay mayroong dalawang pagkatao at na-feed mo yung iyong espiritu ng tamang nutrisyon ng salita ng Diyos, malakas yan. Kaya nababago araw-araw. Tingnan niyo yung Ephesians 3:16. Tingnan niyo, upang sa inyo ipagkaloob niya
Ano ipagkakalob sa'yo ng Diyos? Physical ba? Hindi. Although control niya yung physical, pero hindi nakapokus dyan yung New Covenant. Ang focus ng New Covenant ay ang iyong inward man. Tino, ayon sa mga kayamanan, wow, grabe kayamanan, ng kanyang kaluwalhatian, na kayo ay palakasin ng kapangyarihan. O, di ba? May lalakas daw sa ating pagkatao. Ano ang sabi diyan na palalakasin? Ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Saan? Sa pagkataong loob. O, asan yung taong loob mo? Pag ikaw ay nag-base sa physical, mababagot yan. Maboboring yan. Pero pag ikaw naintindihan mo na ang focus ng New Covenant ay meron ka ng yung dati mong espiritu na patay, ay nabuhay na maguli, pinanganak na muli, at yun ay nanutrisyon ng gata, salita ng Diyos, and then nag-grow, nag-mature, abay, malakas yun, masaya yun. At yun ang magdodominate at mag-aaral ka na mag-aaral. Although, yung physical mo parang against. Pero as time goes on, ako naniniwala ako, habang tumatagal, kapag ang isang believer ay nag-grow, lumalago, yung sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, iba mga propeta, ang iba ebanghelista, at ang iba pastor at mga guro. Yan yung sa ministry sa loob ng church. Po. Pero the best dyan ngayon, sa ating panahon ngayon, yung mga guro, pastor, ibig sabihin yung mga mentor. Pero wala na po ngayong hierarchy na parang sa panahon ng lumang tipan. Lahat tayo pantay-pantay. Kaya nga sabi ko nga po, ang prayer ko nga po, lahat tayo lumago. Kasi, lalo na yung mga tatay. Kasi kung ngayong nabuksan tayo sa maliwanag na katotohanan ng aral ng salita ng Diyos, ang pinaka-padre de pamilya, parang pastor. Ikaw na ngayon yung responsibilidad mo sa Diyos na ang iyong mga anak ay dalhin sa pananampalataya. Which is, hindi natin nagawa yan noong araw. Pero ngayon, dapat ginagawa natin na tayo nag-aaral. Kasi, ikaw yung magme-mentor sa iyong mga anak. Or, talagang i-pursu natin silang mag-aral. Ano man ang mga mangyari. Kaya sabi ko nga, sa iba, kung although, hindi lang lahat laging nakapokus sa pagsimba dahil yung iba nag-abroad, yung iba may trabaho na, nasa ibang bansa, kaya lang, magagawa pa rin yung pag-aaral. Dahil high-tech naman yung ating panahon ngayon ay yung communication ay madali. Hindi kagaya nung araw. Kaya nasa atin ang lahat ng blessing na para yung spiritual blessing ay tuloy-tuloy sa isang tao. Yung lumago. Tuloy natin, verse 12. Sa ikasasakdal. Pag sinabing banal na, pastor, banal na, ba't ikasasakdal pa? Sa knowledge yon, sa pag-aaral. Yung banal ay talagang, kumbaga tutuusin, ganap na yon. Pero bakit ginamit pa yung word na sa ikasasakdal ng mga banal? Tapos, sumunod, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sino ba yung katawan ni Kristo? Tayo. Ibig sabihin, tayo-tayo rin ang gagamitin sa isa't isa. Bilang bahagi tayo ng katawan ni Kristo. At ang ating pinakaulo, sino yung head? Si Christ. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo'y napasasakop si Kristo bilang ating leader. Bilang siya yung pinakapuno. At tayo na bilang mga bahagi ng mga katawan ni Kristo, diba? Tayo ang bahagi ng, kung ikaw ay kamay, kung ikaw ay mata, nagtutulungan yan para sa ikakapakinabang ng bawat isa. Diba? Tignan ninyo, pag bakatay yung likod mo, pilit mong inaabot, kinakamot. Kaya mahalaga din yung kuko. O may purpose yung kuko sa bawat bahagi ng katawan. Ibig sabihin, dapat ganun yung function natin. Pag ikaw ay lumalago as a body, nasusunod yung isip ni Kristo. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, yun ang isip ni Kristo.
Nasa iyo yan. Kaya nga nag-aaral ka. Kaya nga lagi ka nakikinig. At pagkatapos nun, bawat bahagi ng katawan may tungkulin. Sabi ko nga, nung araw po kasi, di ba, kailangan ang mga workers, yung official workers, kaya ang higpit pa nun, pag workers ka, hindi ka umattend ng punta ka sa office. Kakausapin ka ng leader mo, or bakit? Kailangan meron kang mga excuse. Letter. Ba't hindi ka naka-attend? Bakit ganyan? Tayo, hindi na yung ganyan eh. Pero dapat, kahit hindi tayo ganoon kahigpit sa organization, ang nagtutulak at nagbibigay sa atin ng instruction, walang iba kung hindi ang si Kristo ang ulo, yung salita ng Diyos, yung isip ni Kristo. Yun dapat doon tayo nagpapasubmit. Tama po ba? Amen? Diba? Kaso mo sabi ko nga, kung wala na yung mga ganong bagay, parang hindi dapat lalo tayo ang porsigido sa ganoong pagsunod sa activities ng salita ng Diyos. Ang programa ng simbahan natin, salita ng Diyos. Hindi yung gagawin nating sariling programa o ganito, pag ikaw umabsent, suspended ka, ganyan. Diba? Hindi. Dapat, sa salita tayo ng Diyos. 1 Thessalonians 2:13. Kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos. Bakit? Ba't nagpapasalamat si Pablo? Masaya si Pablo na inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral. Una, yung Ebanghelyo. Pinangangaral ni Apostol Pablo. Sa mga tuwid bagay, ang salita ng Diyos. Malinaw po ba yan? Salita ng Diyos. Ay inyong tinanggap, sana ganito ang dapat mangyari sa bawat mananampalataya, sa bawat miyembro ng simbahang ito. Kung talagang tayo ay katawan ni Kristo, sang-ayon sa Ephesians 4:11, 12, lumalago, sabi diyan, ay tinatanggap natin yung salita ng Diyos, yung isipan ni Kristo. Ay inyong tinanggap, at ito ang klase ng pagtanggap. Ito yung pagkakaiba ng pagtanggap. Kasi ninyo magaling, hindi gaya ng salita ng mga tao. Yung salita nga ng tao, pinapahalagahan natin Di ba? Yung mga kasabihan ng tao, tinitreasure din natin na mapapakinabangan natin sa lupang ito Yung mga kasabihan ng mga filosofiya, mga philosophers, karunungan ng sanglibutan ito. Di ba? Para mai-apply mo sa practical na pamumuhay. Give me a feast and I will eat for a day. Ayun yung mga halimbawa ng kasabihan ng filosofiya ng tao karunungan ng tao. Give me a feast and I will eat for a day. But teach me how to feast and I will eat for a lifetime. Tama? Pinapahalagahan natin yun Wow, galing na to kasabihan na to. Di ba? Pinag-aaralan niya sa eskwelahan yung mga tao, mga philosopher na talagang mahusay, magaling, malaki ang contribution sa pamumuhay sa lupang ito, ay pinag-aaralan yan. How much more yung salita ng Diyos? Kaya sabi diyan, tanggapin ninyo, hindi kagaya ng salita ng tao. Kung hindi, ano ba ang katotohanan? Ayon sa katotohanan, ito'y tanggapin natin na salita ng Diyos. Ginagalang niyo ba ang Diyos? Kaya tama yung perimeter ng Diyos sa John 14:23. If a man loves me, he will keep my words. Ang problema, kung tatanungin natin ng ating sarili, talaga bang iniibig ko ang Diyos? Gaano ko talaga pinahahalagahan at iginagalang ang Diyos sa pangalan na lang ba? O di ba pinag-aralan natin kay ilang beses na nabanggit yun? Kay Brother Ray last Sunday, Psalms 132:8. Di ba? Na yung salita niya ay mas dakila kaysa sa kanyang pangalan. Ang mga tao, laging nagsasabing, sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Ama. No. Di ba? Pero kung talagang iginagalang mo ang Diyos, tanungin mo sarili natin, sabi ng Bible ang kanyang salita, ang tunay na sukatan kung siya'y iginagalang mo talaga at naniniwala ka talaga sa salita ng Diyos.
Ang problema, pastor, ang problema natin mga kapatid, itong ating physical. Kailangan huwag tayong padigta dyan. Ang physical na to gawa din ng Diyos. Pero makikita natin, ito'y against sa spiritual, sa salita ng Diyos. Kaya kapag hindi nating dinisiplina at hindi tayo talaga nagpag-disciple, gagamitin ko na yung word na disciple kasi yung disciple, dinisiplina. Disipulo, tagasunod. Alam mo talaga ang tunay na disipulo, tagasunod. Ay yung nagpapasubmit at tinatanggap ang salita ng Diyos, hindi kagaya ng salita ng tao, at hindi lamang niya napapakinggan, tinetreasure niya at binabalyo niya ng galing ito sa Diyos. Kung talagang ako'y naniniwala sa Kanya, iti-treasure ko yung Kanyang salita, although minsan against itong ating physical. Minsan, hindi nga minsan malimit pa So sana po, nauunawaan ninyo itong mga bagay na to dahil ang katotohanan po talaga is makikita ninyo na kailangan mo maging matiyaga. At pag hindi mo dinisiplin itong physical mo, didisiplinahin mo to Kukontrolin mo yung gusto niya, kailangan mayroon siyang limit. Pwede siyang kumain, pwede naman siyang mag-enjoy. Pero teka muna, nauubos yung oras at panahon mo, paano yung sinasabing unahin mo yung aking kaharian at yung aking katwiran? Ibig sabihin, yun ang priority. Meron naman tayong espiritu, isipan para mag-analyze ano yung dapat nating i-treat sa salita ng Diyos. Paano natin tatratuhin, i-apply ang salita ng Diyos sa ating buhay. Tingnan ninyo yung kung bakit merong mga napariwara, kung bakit merong hindi naintindihan ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 3, starting verse 15. Connected dito sa salitang tiyaga, matyaga. Inyong ariin ang mga pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas. Okay. So, ibig sabihin, common sense, ang lahat ng layunin ng Diyos kung bakit niya iniwan ng kanyang salita para sa kaligtasan. Nagaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Yung sulat ni Apostol Pablo sa mga aklat niya sa epistle. Verse 16, gayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, patungkol sa kaligtasan, di ba? Na doon ay may ilang bagay na mahirap unawain. Totoo naman ang salita ng Diyos, paggagamitan mo ng carnal knowledge, abay, hindi mo maintindihan yan. Kaya sabi niya, mahirap unawain na isinisinsay ng mga hindi, ito yung problema, binabasa nila, pero dahil mahirap unawain, anong ginawa nila? Sininsay. Sinasa isang tabi, pag mahirap yan. Binabaliwala ng mga hindi nakaalam. Hindi kasi ang aalam At ng mga, pag sinabing walang tiyaga, hindi talaga interesado Alam niyo, ang tao talagang, yung gusto, nakita niya mahalaga, magtsatsaga yan, nag-aantay nga yan Lalo na pagka yung nakapila, ang haba ng pila, pero may ayuda. Magtsatsaga yun. Ito spiritual Kasi ang kahirapan sa spiritual, sabi naman, hindi naman nahahawakan yan Hindi nakakain ba yan, pastor? Kaya nga yung physical ang kalaban Nakukuha nyo na ba? Yung physical ang kalaban. Kasi ang kalaban, ang physical gusto, mahawakan, mapapakinabangan. Ang problema, hindi niya naiintindihan yung spiritual, mas mataas ang level ng kapakinabangan. Di ba? Kaya yung iba, pagka mahirap na, wala nang tiyaga Huwag kayong magagalit. Totoo naman ito lahat tayo. Ito kahinaan natin Pagka mayroong invitation ng birthday, ganyan, party or kasalan, daming dumadalo doon. Pag magyakan ka ng Bible study, may gagawin ako, may pupunta ako. Okay, magagalit. Kahinaan natin lahat yan. Pagsalita na ng Diyos, walang
parang walang gana. So maiintindihan mo ngayon yung sinasabi na ang kalaban ng spiritual ay physical. Magkalaban yung dalawang yan. They are contrary one to the other. Kung ikaw ay anak ng Diyos at matalino ka, magiging matiyaga ka. Pastor, kakaunti tayo. Nung kakaunti, ang makikinabang naman unang-una ikaw. Tama? Tama ba? Ang problema sa tao, nakapokus sa physical, nakikita. Kaya nga sabi ni Pablo, kami ay lumalakad sa lupang ito, hindi sa nakikita ng mata. Kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawa na mata natin. Isang mata sa nakikita at isang mata sa hindi nakikita. Spiritual. Kaya pag ikaw ay born again, meron kang matang spiritual. Nakikita mo yun, mas maliwanag yun sa'yo. Paliwanag pa ng paliwanag yun. Kung nakapokus ka lang sa mga bagay na panlangit talaga. Diba? Pero kung ang gagamitin mo ay yung carnal eyes mo, bakit? Iyo ko nang pumunta dyan, kakaunti naman eh. Diba? Sabi ko nga, ako ang prayer ko darating ang araw kapag mga kabataan, mga bata, na-equip natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sila yung magiging influencer. Maiintindihan at maiintindihan ito. Tayo nga lamang nasa adjustment ngayon eh. Kasi meron tayong kinasanayan, aminin natin, na talagang andun pa rin sa senses. Hindi naman masama na yung senses na yan, ibinigay ng Diyos, na kung ano yung mga ninanasa niyan, pag nagugutom, pagka medyo parang napapagod ka, kailangan medyo minamasa-masahe. Sarap nun. Diba? Kaya lang, dapat sana, yung maging purpose mo, kaya mo gustong itong physical mo ay lumakas pa rin, para magamit sa spiritual. Yun na yung dahilan. Alam nyo, doon sa tinatopic natin na new heaven and new earth, makikita mo yung layunin ng Diyos na lahat tayo, sabi sa ating binasa, lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo at meron tayong tungkulin sa bawat isa. Ipinapakita dito na itong physical mo ngayon, yan ay vessel of honor. Physical is vessel, sisidlan ng isang kayamanan nanggagaling sa Diyos, which is spiritual. Kasi nasabi ng Ephesians 1:3, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Pag sinabing lahat, in Him you are complete. Sabi ng Colossians 2:15, in Him you are complete. Ang tinutukoy doon, yung spiritual blessing. Yun ang tinutukoy doon. Ibig sabihin, wala ka ng kulang. Kung makikita yun ng spiritual mong mata habang nag-aaral ka, blessed ka na. Pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang spiritual. Kaya pag yun na na-inspired yung isip mo, na-inspired yung espiritu mo, malago. Filled, yun yung filled ng spirit. Yun yung puspos nung araw kasi ang puspos sa atin yung nangangatal, natutumba, umiiyak. Ano brother? Puspos ako. Puspos ng problema. Di ba? Kaya pala umiyak. Puspos ng problema. Yun ang kapuspusan sa atin eh. Puspos na. Pero walang alam ng salita ng Diyos. Nakagaya ng ginagawa natin ngayon. Ang dami nating natutuklasan. Nawala na tayo sa old mind, sa lumang kaisipan. Kasi, behold, He makes all things new. Di ba ang ganda nung nauunawaan natin yan? Although, talagang sa pagtitiyaga mo lang nakukuha yan. Aaten ka pa rin, kahit minsan pagod ka, napagbigyan mo yung physical, di pagbigyan mo naman yung spiritual, dapat importante yung spiritual. Kaya nga nabubuhay at gusto mo pang mabuhay yung physical mo eh. Sapagkat makikita mo na yung kayamanang spiritual ang dapat nang makita mong mag-grow. Kaya nga ang suggestion ay grow in the knowledge of Christ.
sa kanyang biyaya. Lumago. So let us go on to perfection. Paano yung perfection? Nakikita mo yung kabuuan ng ganda ng layunin ng Diyos. Na ang buhay mo, hindi lamang, itong physical, sige, ang angkin natin dyan is, ang inaangkin natin dyan is, pag-inunan natin ang kanyang kaharian at ibig pa ng Diyos na ikaw ay mabuhay, mabubuhay ka. Malinig ko nga sabihin si Peter, sabi sa book of Acts, hinatulan na ni Herodes, nung nakulong si Peter, nahuli siya, patayin yan. Pero gumawa ang Diyos, hanggat hindi gusto ng Diyos na mawala ang buhay ni Peter, nakalaya siya. Tinulungan siya ng Diyos. Ganon din tayo ngayon, mga kapatid. Dumarating ang anumang uri ng karamdaman, dumarating ang iba't ibang krisis sa buhay. Pero kung ang isip mo is puno ka ng karunungan at kaalaman ng salita ng Diyos na ikaw ay bayan ng Diyos, nation ng Diyos, ikaw yung bagong Israel, ikaw ay nasa New Jerusalem, ikaw ay nasa new heaven and new earth. Ibig sabihin, ikaw ay, yung pag-aaral natin dyan, yung mga susunod, yung ikaw ang anghel ng Diyos sa bawat gates. There are 12 gates sa Revelation, according to Revelation, there are 12 gates doon sa new heaven and new earth. Na doon sa bawat 12 gates, naroon ang angels of God, which is the messenger of God. As a new heaven and new earth, ang sabi ng 1 Peter chapter 2, datapat kayo isang lahing hirang sin. Gano'ng kaganda yung ating pagkatawag sa atin? Lahing hirang. Ang Diyos ang naghirang, hindi yung tao. Isang makaharing pagkasaserdote. Nasa makaharing pagkasaserdote. Doon sa new heaven and new earth, ang hari ay si Kristo at ang kasama niyang mga anak ay mga lahi ng hari, kings. Diba? May pagkahari tayo. Saan natin nakuha yung pagkahari? Di ba yung sinasabi sa Ephesians, He had raised us up together, past tense, and made us sit together with Christ sa kanan ni Kristo. Kaya si Kristo yung nakaupo doon sa kanan ng Ama, tapos seated us together. Pinaupo rin tayong kasama ni Kristo, kaya tayo ay makahari. Tingnan niyo yung ganda ng ating kalalagayan. Pagkasaserdote. Ano yung priest? Yung priest walang tigil na naglilingkod sa loob ng templo. Makinig kayo magaling. May pagkaharing saserdote. Ano yung saserdote? Nasa loob ng templo. Asa ng templo ngayon ng Diyos? Sa new heaven and new earth. Sa new covenant. Tayo? Body of Christ. Diba? Lahing saserdote. Ano yung trabaho ng saserdote? Sa loob ng templo, naghahandog to offering up spiritual sacrifices. 1 Peter 2, 5, 6. Kayo rin naman, nagaya ng mga batong buhay. Sipin ninyo, tayo rin, kung si Kristo ang cornerstone, precious stone, ang mga mananampalataya, dahil nakipagkaisa tayo kay Kristo, tayo rin ay mga precious stones, batong buhay. Tingnan ninyo, tayo rin ang ginamit sa new heaven and new earth, sa bagong templo, doon sa sinasabi na mansion, sa John 14, nabuo yun in the spiritual sense na tayo yung batong buhay, si Kristo ang cornerstone. Kaya sabi dyan, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Diba? Tayo rin yung bumubuo doon sa bahay. Bahay na espiritual. Upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog, ayan, natayong bahay na ukol sa Espiritu. Tayo yun, ha? Kasi tayo yung mga batong buhay. Tayo yung materyales na tinayo doon sa bahay. Upang maging pagkasaserdoteng banal. So tayong lahat, pantay-pantay, makinig kayo magaling, lahat tayo ay priest. Kasi you are a royal priesthood. Okay, madali namang maintindihan eh. Kung talagang itutuon mo yung isipan sa revelation ng salita ng Diyos. Upang maging pagkasaserdoteng banal. So tayong lahat, banal na saserdote. Upang, ano trabaho natin? May tungkulin tayo. Upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu. Ayan. Sacrificial offering na nakalulugod sa Diyos
sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So ito yung tungkulin ng priest. Naghahandog ang priest sa lumang tipan, sa loob ng templo. Walang tigil ang priest sa paghahandog. Mga handog sa kasalanan, handog sa mga kung ano mga offerings, mayroon sila. Di ba? Pero sa bagong tipan, tayo'y nasa bagong tipan, lahat ng mananampalataya, sana matanggap niyo yan. At tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, hindi gaya ng salita ng tao, kung hindi salita ng Diyos. Na tayong lahat ay saserdote, naghahandog spiritually ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nakalulugod sa Diyos. Ano yun? Yung paglakad natin sa salita ng Diyos, yung pagtitiwala natin sa salita ng Diyos, na nakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yung hari, nakaupo kasama ni Kristo ang bawat mananampalataya. Yung saserdote, habang nasa lupang ito, dinadala nila yung bringing people unto God. Yun yung offerings. Sacrificial offerings. Bringing people unto God. Kasi tayo yung mga anghel na nasa bawat pintuan ng new heaven and new earth na nagdi-declare ng tubig ng buhay. Kaya sabi doon sa Revelation, come, those who are thirst. Sabi doon, lumapit ang mga nauuhaw upang sila ay uminom ng tubig ng buhay. Ano yun? Gospel of Christ. Ang mga saserdote, tayo yung naghahayag. Datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Sana maintindihan natin to Bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos. Pag-aari ka na ng Diyos, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Upang inyong ipahayag, anong ating pinapahayag? Ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Tayo po ba'y nanggaling sa kadiliman? Amen. Paano tayo nanggaling sa kadiliman? Nung alipin pa ang tao ng kasalanan. Diba? Pero nung sa ginawa ni Kristo Jesus, ebanghelyo, na yung sin in the flesh ay pinatay at inilibing, nirepresent. So nawala na yung kadiliman, nawala na yung kamatayan, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano nangyari sa ating espiritu? Nabuhay na mag-uli kasama ni Kristo. Diba? Sa sangkalangitan. Yun yung kagilagilalas at kamanghamanghang gawa niya, yung gospel. Kaya ito yung trabaho ng saserdote. Lahat tayo ay may lahing saserdote. Ang linaw naman, binasa natin kanina sa 1 Peter 2:5. Diba? Na tayo ay naghahain ng spiritual na handog. Ang trabaho ng priest, saserdote sa Old Covenant, sa loob ng templo, naghahandog palagi ng mga hayop para mabangong samyo sa Diyos. Ang trabaho ng mga priest sa New Covenant, naghahandog ng mga tao dinadala sa pamamagitan ng paghahayag ng kamanghamanghang gawa, ebanghelyo, papunta sa Diyos. Yun yung nakalulugod sa Diyos. Kamanghamanghang gawa ng Diyos. Yun yung tungkulin po natin. Kaya nga sabi ko hindi dapat na yung mga nasa biyaya ng Diyos is parang wala ka ng tungkulin. No. Wala na po tayo sa traditional system ng pananampalataya na kagaya ng ating kinagis ng relihiyon. Sumimba lang. Kaya po tayo nagsasama-sama rito sa church, edification, pagpapalakas, pagpapatibay, pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pagsamba natin talaga, yan yung sinasabi sa Romans 12:1 and 2. Okay? Ito yung tunay na pagsamba, mga kapatid, asang-ayon sa ating pag-aaral. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, das kanyang ginawa sa krus, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Paano ka magiging buhay? Yung physical vessel na to, susunod, magiging instrumento habang nabubuhay ka sa lupa. Isang katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya sa Diyos na siya na inyong karampatang pagsamba. Verse 2. Ano yung sabi ng verse 2? Huwag kayong magsiayon
sa sanglibutang ito. Yung thinking mo, yung pag-iisip mo, hindi nakagaya ng normal na pag-iisip ng maraming mga tao. Huwag, kailangan, makakwalify mo ang isang Kristiyano, iba yung thinking niya. Kasi, possess ka na ni Christ. Pag-aari ka na ni Kristo. Bayan ka na ng Diyos. Ikaw ay nasa bagong langit at bagong lupa na. New heaven and new earth. Habang nabubuhay ka sa lupa. Ikaw yung priest. Spiritual position, naghaharing kasama ni Kristo. Habang ikaw ay nasa lupa, saserdote ka, offering as spiritual sacrifices. Sabi dyan, kung hindi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Bakit? Para mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Ano ang mabuti? Mabuhay ka lamang na parang pangkaraniwang tao? Makasalba ka lamang sa iyong pangangailangan sa pisikal? No. Lampas na pag-iisip mo doon. Alam mo, pag-aari ka ng Diyos. At ginagawa mo ang lahat na may tungkulin dahil mahal mo ang Diyos, ang kanyang salita. Sabi dyan, pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun yung ating pagsamba. Offering as spiritual sacrifices. Amen?